the OLA sharing the private information, personal information of their clients to the collection agency, which is a different animal, at meron pa kayong circular order dito. And sino nag-approve nitong circular order na ito? Ano po yan, yung parang partnership po yan nung TPSP at saka nung corporation po. So meron po sila ang kontrata na sinasabi, ikaw ang magtaga-collect ako ng ganitong mga utang. No, ma'am, dapat din nyo napayagan dapat. Okay, ang sir. OLA mismo, magkaroon sila ng collection unit if Meron they want to. O then, ba't nila pinapasok sa collection agency? No, ma'am, pinapasa na sa collection agency. It's a fact. Yung iba po, sir, kasi may in-house. So, ibig sabihin, sir, kung hindi sila nag-declare ng third-party service provider, in-house po nila ang nangungulekta. Baguhin niyo po itong circular order sige ninyo. po. Change this. I want this changed right now, ora mismo. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na maipasa sa third party yung mga personal information? Yeah, go ahead po. Mr. Chair, on the same topic, no, I saw a report from the National Privacy Commission that in 2019 there were about 1,642 complaints. Andito ba NPC? Is NPC here? Wala. Anyways, it was nagsumbong yung mga tao, 1,642 of them, to the NPC because ang kanilang sumbong, yung personal number at information na ibinibigay nila, no, sa pamilya nila, sa ibang ano nila, ay ipinapasa sa ibang mga entities. Yung pag pumapasok sa kontrata, ito in this case pag utang, yung kanilang pagbibigay ng information is only from the applicant to the OLA. Pero itong OLA, sabi nga ni Mr. Chair, pinapasa naman sa ibang entity. Pero ang agreement natin, tayo lang dalawa ang magbibigayan ng information. So because of this, maraming nag-complain ngayon sa NPC because nga pinapasa-pasa yung kanilang information. Ngayon, I want to know, tama si Mr. Chair, I agree with him, bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Very strict ang ating privacy laws na ang agreement is between only the applicant and the OLA or the company that is lending money. Maling-mali yun Nakita ko dahil nga ang nangyayari ngayon, yung information, pati sa nanay, pati sa anak, napapasa-pasa sa ibang entities. Yung sa tapal-tapal system. Napapasa pa sa iba. Sa apps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pumirma lang yung applicant doon sa 1. Yeah. Napasa kay 2, kay 3, kay 4. Wala na siyang pirma doon sa 2, 3, 4, 5. Again, sabi mo kanina, namumonitor niyo yun. So, bakit? Anong ginagawa niyo tungkol doon? Meron ba, attorney, paglabag to sa privacy laws natin? Because from what kami sa pag-aaral namin, it's a clear violation ng privacy laws natin kasi information ko na ginamit ko mag-apply na ipasa sa ibang entity na wala namang kinalaman sa akin. Sa akin po ay dapat may consent po yung kung sino man yung nagbigay ng private information. Correct. Walang consent Wala naman ako consent to the collecting agency. Kasi sir, yun pong mga app po nung iba, hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus na ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun, ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. So unknowingly, nagbibigay ka in good faith ng information, pero gagamitin sa'yo yan sa mga susunod na panahon. That practice, that modus should be stopped. And that's a violation of our privacy laws. Thank you, Mr. Chair. We'll take action on that, sir. Thank you. Okay. SEC Memorandum Circular Number 3 Series of 2022 implementing BSP Circular Number 1133 Series of 2021.
ceiling on interest rates and other fees charged by lending companies and online platforms. Magkano ho ba ang ceiling ang allowed na interest rate pwedeng ma-charge ng isang OLA na registered po, legit registered po sa SEC? Sir, may qualification po yung memo circular implementing BSP circular. Ang utang po ang premise po nun, ang utang ay 10,000 and below How much? pesos. How much? Yun po, 10,000 and below po na Magkano ang utang. interest pag 10 allowed? So, 15? assuming po na comply lahat ng interest at less than 4 months po siya, ang interest po maximum po is 15% po. 15%. Pag 10,000 and above, Hindi na po, pag 10,000 and above po, hindi na po sakop ng circular, sir. exactly. So, ibig sabihin, 1 to sawa na. Ganun nga po ang Oh, nangyayari. exactly. Kung gano'n na nangyari, so anong ginagawa ninyo? Sir, meron po kasing batas dun sa na monetary board po ng BSP ang magde-determine ng interest rate sa market. So, ang sabi po dun sa batas is kailangan daw po the monetary board in consultation with the SEC and the market and the industry should make a study on how to do the interest. Then kayo dyan sa SEC, did you say something sa monetary board at sa BSP na, something has to be done dito kasi 10,000 below, okay, 15% pwede mag-charge up to 4 months. Paano yung mga more than 10,000 o 100,000, they want to sawa na, wala na? Yes, Or actually, did you yes, we say have something to moves. that sa ano? We have moves po. Kaya nga po nauso yung impact evaluation report ng lahat ng financing and lending companies regardless of nag-o-OLA ka o hindi. Ano po yung impact evaluation report? Ni-require po siya ng BSP na sabi po nila prior to pandemic, during pandemic, and after pandemic, meron pong isang report na i-study po yung company, yung impact evaluation report. Nandito ba yung BSP, monetary board? O BSP? Kinaskade na po namin yon dun, sir, sa mga financing and lending companies. And, Okay. opo. Yeah, BSP, is it true? Attorney Orlando Negradas Jr., Deputy Director for Finance or Financial Supervision? Mr. Chair, good afternoon first. With respect to the market interest rates, Your Honor, that is being left to the market condition of the financial system, Your Honor. The only limit that we have right now is for the credit card, Your Honor, 3% per month. But Teka muna, what do you mean by market condition? We're talking about here sa OLA na nabigyan na ng ceiling na up to 15% pag 10,000 and below. Okay? Anong kinalaman ng market condition dyan? Sir, Naka-fix na yon. So ang sinasabi nung SEC, nakita nga nila may problema. That's why they're conferring with you and the monetary board. Kaya ako'y nagtatanong lang sa'yo to confirm kung totoo nga may pag-uusap na kayong tatlo. Monetary board kayo at saka BSP. Sir, on that aspect, sir, we will provide you with information. Right now, I cannot provide the information because I'm not on that department handling. Sino the pa yung market nasa risk. department na yan kayo? Sino pa Right now, sir, we're the department handling the bank's supervision and examination. Okay, banks. Sige, pag-aralan niyo po. O nga pala kayo yung sa yung pagpatao ko dahil sa Yes, sa Your Honor. Metrobank na CBC. Okay. Sige, pag uwi mo sa mga kasamahan mo, pag-aralan niyo po yon. Kasi hindi maganda yung pag more than 10,000, 100,000, 200,000, 1 to sawa na yung interest rate. Kaya dyan nalulubog yung mga umuutang. Hindi na kaya, kay sobra-sobra na. Malulubog na, lampas na sa liig. Hindi na makaginawa. Now, nandito yung PAOK. Ito si Director Winston John Arcasio. May mga na-operate na buba kayo na third-party service provider? Good afternoon, Mr. Chair. Meron po, nitong nakaraang Enero po, together with the NBI, Organized and Transnational Crime Division, we're able to close down Hi-Fin
Lending Corporation that operated two online lending applications. We're Okay. able to apprehend more than 134 Filipino nationals working therein. Ang 20 po doon ay naging witness po natin. Okay. So, mabilis naman ang action ng PAOK pala. In coordination with the NBI, nagtutulungan kayo. Pero tuloy-tuloy pa rin yung operation ninyo. Yes, sir. In fact, we are in the process of case build-up together with SEC and NBI. Meron pa po kaming mga tinitingnan na mga abusadong debt practices po ng mga online lending applications. I'm sure kaya kayo nag-operate dahil may mga nagsusumbong. So, ano usually mga iba pang sumbong sa inyo? Sir, meron ho tayong natanggap na mahigit 3,000 sumbong doon sa aming webpage, sa aming Facebook page. In fact, meron po tayo dito 2 biktima na kasama po namin. Ang usual na sumbong po nila, yung kanilang mga mukha ay ipinapatong doon sa mga pornographic videos, ikinakalat po yon. Meron ho kaming isang biktimang nakausap, pinadalhan po ng funeral services. Meron ho kaming isa pong biktima na pinadalhan po ng pinakalat po na di umano meron siyang warrant of arrest na magagaling sa PNP CIDG. So samot-sari po, pero sa suma total lahat po medyo abusado yung naging pamamaraan, kaya inoperate po namin together with NBI. Ayun. Kaya nga, SEC, maglinis kayo. Andiyan naman yung PAOK, yung PAOC, PAOK. Nandiyan din yung NBI na pwede makipagtulungan sa inyo para malinis na itong OLA at para hindi na kayo pagdududahan. Kasi marami na nagdududahan na something's wrong dito sa SEC. Promise. Really, iniisip ng iba, meron sa inyo dyan sa SEC na kasosyo na rin. Meron po, sir, na... Meron? Opo, meron pong isang department na in charge dun sa akala ko. nakikipag-coordinate sa PAOK po at saka NBI. So ako po, sa Finland po, nagsusupport po ako ng dokumento. Kung ano mga findings namin, mga emails namin. Yun po yung, kaya po one time si Sir, once or twice si Sir ng PAOK, nakamit ko po siya kasama po ng enforcement namin. Kasi nga po, meron po silang operations na hindi po ako nakikialam. Okay. And then also, I'm sure PAOK will agree with me, karamihan dito sa mga taga-OLA lending institution, because they have so much money, yung iba, mga pogo ito eh. Do you agree with me, Director Casio? With regards to Hypin, there were indications po na yung may isang Chinese national who was financing this particular operation. Ongoing pa po yung case build-up namin laban sa Chinese national na yon na allegedly connected din po dati sa mga offshore gaming operations. Okay. So, clear, wala palang kasosyo, mama. Gusto kong klaruhin. So, Wala linisin. po ako lang alam dun, sir. Yeah. Linisin nyo para hindi kayo pagdududahan. Tama naman po.